Okay, Hindi okay. na-upload pati yung mga latest niya, sir. Hindi ko pa na siya na ano. Pero Oo. mamaya magpupuyat ako. Ayan, sir. Naka-record na po tayo, sir. Pwede kayo, sir, Oo. mag-open cam kung gusto nyo para ano. Spam lang tayo lahat para pareha tayo. Kuha muna ako ng headset. Mag-umpisa na agad tayo kaya 6 na tayo. Sige, Okay. sir. Nag-reschedule kami ni Edwell, ano. Ayaw niya ng sabat sa akin. Gusto niya, ano. Iba, sabi ko, Revelation 12 na lang. Yun ba yung kalaban mo, bro? Diyan, si Edwil? Oo, kay Sir Alvin sana yun eh. Kaso busy na si Sir Alvin eh. May Bible study pa tayo ngayon. Kaya Okay. maganda rin yan. Matagal na akong walang ano dito sa Facebook eh. Matagal na akong walang SDA? ano. Oh, SDA SDA. rin. SDA? SDA. Ilang beses ko na ito nakaharap eh. Ano yata, 3? Ay, 4. 4 na beses ko na ito nakaharap. Hello. Sige, umpisa na tayo. Sige, Brad. Okay, let's put ourselves to the holy presence of God. In the name of the Father, The and of the Father, Son, the and of Son, and the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Not let us deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, so never shall be, world without an amen. In the name of the Father, In the and Father, of the the Son, and Son, the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Okay. So, good evening sa lahat. Paki-off muna ng audio nyo kaya pumapasok dito may mga ingay. Ngayon na Tuesday, isang buwan na tayo. Ang introduction, tapos who speaks for God, tapos Holy Trinity, tapos ngayon, the Catholic way to salvation, not by faith alone. Kasi kine-contrast natin, may ano diyan, may static diyan, may nagsasalita. Paki-off ang audio, no? Make sure your audio is off. Brad Rocky, Brad Itzel, Sister Isa. Brad Jan Paulo Cruz. Pag nagsasalita kayo, naririnig ko pa dito ang boses nyo. So, meaning yung audio na is not yet off. Paki-off ang audio, ha? Bakit ang topic natin, the Catholic way of salvation, not by faith alone? Kasi contrasted. Meron talagang parang maliit na noise. A little noise. Baka sa record mo yan, Brad Jan Paulo Cruz? Bad Boy Litra? Hindi yan sa record mo? Hindi nyo ba naririnig dyan? May kunting pag nagsasalita ako, may boses. Mayroon, Brad. Meron, Baka sa record yan. Baka sa Hindi. record. Okay yung record ko. Walang kinalaman. Baka iba yun, sir. Hello. Okay na, wala na. Yan. Wala na ba? O baka dito sa audio ko, tanggalin ko na lang tong Tanggalin nyo na lang headset, sir. Minsan yung headset, nakakagulo yan eh. Yan, wala na. Wala na po, sir. Okay na. Mas maganda. Okay na. Maliwanag ba ko dyan? Sige. Yes, sir. Audio na kayo. So, not by faith alone, Catholic way to salvation kasi contrasting sa mga Protestante in the Reformation during the time of Martin Luther, 1521, na nagturo siya ng faith alone, Bible alone, yung five solas, sola gratia, grace alone, solus Christus, Christ alone, the glory of God alone. Yun ang mga five solas sa tinuturo na in contrast sa Catholic Church ng mga dogmas. So, sinustify ni Martin Luther ang way to salvation, faith alone na lang. And actually, binago niya ng talata sa Roma 3:28. Actually, walang letra-letra o word for word na we are saved by faith alone sa Bible.
Kaya, to solve this problem, yung Lutheran Bible na translated into German from the Latin and from the Greek, you know, ginawa niya, dinagdagan niya ng alone. Halimbawa, dito sa Romans 3:28, parang ganito ang ginawa niya sa Bible. No? We firmly believe that a person is made right with God because of their faith alone. They are not saved by obeying the law. So, ganyan. May nilagay na alone, sola, after sa fide, sa faith, sa Romans 3:28. No, for example lang yan sa Lutheran Bible na into Germany, German language. Para makalusot siya na mayroong faith alone. Actually, sa Bible, wala talagang faith alone, no? Letter by letter or word by word, word for word. Now, wala kasi talagang faith alone. Bakit? Because salvation is not by faith alone. Yes, faith is important. Actually, it is the number one step to salvation. Isa yan na pinakaunang factor sa salvation ng faith. Dito sa, yun ang ibig sabihin ng Romans 3:28. No? So, kung sa importance, actually, faith is the most important. Kasi there are cases or there are situations na faith alone suffices, no? For example, yung tulisan na nakapako sa krus on the right hand of Jesus. So, he was justified by faith alone because wala naman siya magawa talaga just to believe in Jesus as his God. So, ayan, it is exception to the rule, no? It is not the usual way of being saved. Kaya nga, mabigat yung faith kasi faith sacrifices the most living times of man. Kasa ng tao, mamamatay ka na, tapos nandun ka sa isla, walang pare, walang sakramento, ikaw lang mag-isa. Pwede paki-off ang mga audio nyo, nakakalos dito mga Yes, Sir Alvin, may maingay siya. Pamute mo na lahat, guys. May nag-usap, paki-off ang audio lang yun, ha? Pwede kayo nag-on sa video, basta ang audio naka-off habang nag-lecture tayo para hindi natin marinig lahat dito mga boses dyan at mga noises dyan sa loob ninyo. Pati yung video na rin, pa-off muna natin kasi para maganda yung yung audio maganda yung signal. Hindi man maganda recording pag maraming mga boses dyan, maraming mga ingay. Pamute mo na lahat, guys, as pa-off na lang din ang cam para Sir Alvin. Pa-off audio. So balik ulit tayo, no? So yung Romans 3:28, it means that faith precedes other necessary things for salvation. Yun talagang maunang faith. Kung sa numero 1 talaga yan. Hebrews chapter 6, after Romans 3:28, Hebrews chapter 6, verse 1 to 2, ito ang ating mababasa. So let us go beyond the simple teachings about Christ. Let us grow up as believers. Let us not start all over again with the basic teachings. They taught us that we need to turn away from doing things that lead to death. They taught us that we must have faith in God. Ayan, napakaliwanag lang. So, faith is a must, no, for salvation. Romans 2:28, Hebrews 6:1 to 2. And meron tayong papel dyan at ballpen. You can also jot down the verses, no? Tapos, lagyan nyo ng the keyword faith. Ito, number 1. Verse Romans 2:28, Hebrews 6:1 to 2. After faith is repentance. So, here, if we read again, they taught us we need to turn away from doing things that leads to death. Meaning, this is repentance from bad works or repentance from sins. Now, dito sa Luke chapter 3, after si John the Baptist nag-preach about salvation, about Jesus coming to earth to redeem the world, itong kanang sinabi. Luke 3:8. Live in a way that shows you have turned away from your sins. Ay, napakalawanan. So, ipakita nyo na kayo ay tumalikod na sa inyong pagkakasala. Lucas 3:8.
May narinig pa ko dyan mga voices. Paki-off ang audio, please. Para hindi pumasok yung mga boses dyan kung may nagsasalita dyan. Now, 2 Corinthians chapter 7, verse 10, napakaliwanag dito. Sir, naka-headset ka, Sir Alvin? Wala kong headset, wala. Tinanggal ko na. May humihinga sa mic eh. Sasapawan yung boses niyo. Wala na akong headset ginagamit. Baka yung iba. Kasi narinig pa ko sound eh. Kung pumapasok pa ng sound. So, paki-off. Pa-mute mo na lahat, guys. Chapter 7, verse 10. The Corinthians says, godly sadness. Choppy ang boses mo, Brad. Ano, bro? Hindi klaro ang boses. Hindi na klaro ang boses ko. Lipat siguro ako ng lugar, no? Yan, sir. Sige, sir. Lipat yan lugar. Sayang kasi. Lipat ako dito sa sala. Off mo na speaker lahat, please. Saka video at saka headset, wala mag-headset. Pa-off lahat. Pati headset, pati lahat. Makinig na lang man kasi, mahirap eh. Maliwanag na ba dito? Hello. Medyo lumakas na, sir. Lakasan nyo na lang siguro, sir, yung boses nyo ng konti. Para tuloy-tuloy tayo. Set ulit. Gamitan ko ng headset kaya mas malakas kasi pag may headset. Hello? Okay na ba? Hello? Okay na po, sir. Mas malakas na yan. Yan na lang. Okay na. Ayan, malakas na. Okay. Medyo quiet na. Wala nang mga ingay-ingay. 2 Corinthians 7:10, sahin natin. Godly sadness causes you to turn away from our sins, meaning to repent and be saved. Ay, napakaliwanag dyan nun, be saved. So, nakakaligtas talagang repentance. So, balikan natin. Una, faith. Pero hindi faith alone kasi number 2, repentance. Kasi kailangan pa talaga natin tumalikod sa ating kasalanan, sabi ng Diyos. No? Hindi lang faith. Ako, pwede man ako have a faith in God. Pwede ako maniwala sa lahat ng aral ng Diyos. Tapos, yung mga kasalanan ko, hindi ko tatalikuran. Patuloy pa rin ako. Pwede yun mangyari. So, are you in a state of being saved? Halimbawa, mga Baptist, yan ang gusto nilang mangyari. May ingay pa. May ingay pa dyan. Anong nangyari dyan? Paki-off yung yung audio nyo, tulad kanina. Parang may hangin, may tubig, may humihinga. Kaya nyo ba mag-mute? Kaya ba mag-mute ba kasi yung iba wala tas naka-open yung audio. Paki-off talaga ang mainit nga dito kaya walang electric fan eh. Yan, sir, parang wala na, sir. Okay. Amen. So, balik ulit tayo. These are independent factors for salvation. Ibig sabihin, it can exist na pwede kang may pananampalataya but you cannot still be saved even you have full faith kasi posible na isang tao, halimbawa ako, si Badalbin, I have full faith in God, marunong ako sa Biblia, tapos patuloy ako sa kasalanan, ay hindi ako saved state. When I die in a state of mortality, even though I have full faith, siguro mas marami pa akong pananampalataya kay sa inyo, papunta pa rin ako sa impyerno, kaya walang kaligtasan. So, ang repentance din, ganun din, no? It will help to salvation, 2 Corinthians 7:10. So, it is needed kasi it means that if you have faith, you must turn away from your sins. You must repent. You must, sa Greek kasi yan, metanoia. Metanoia means in the Greek, change, no? Ang pagbabago talaga from evil to good. Mula sa kasamaan, papuntang katarungan o kabaitan. So yan ang ibig sabihin ng metanoia, repentance that is needed for salvation. Then after repentance is to do good works. No? Kaya nga yung James 2:24, balikan muna natin dito, yung faith alone na talata dito sa Biblia, the only
word the faith alone. I'm sure nabasa to ni Martin Luther, pero baga magbulag-bulagan lang siya just to pursue with his own doctrine, no? Talagang kinalaban niya ang simbahang Katoliko, rebelde na siya, so hindi na siya naniwala sa simbahan. Alam niya itong talatang to, James 2:24. So you see that a person is considered right with God by what they do. Ibig sabihin by good works sa ibang translation. It doesn't happen only because they believe. So they are not put right with God by faith alone. So yan. So again, number 3, after ka tumalikod sa iyong kasalanan, so pinaligtaran man yung kasalanan mo, yung nagsisi ka na, you must do good works. Yun ang utos ng Diyos, James 2:24. And it is also needed for salvation. You see that the person is right or righteous or justified by God through good works and not by faith alone. James 2:24, yan ang King James Version. Paborito ng Protestante yan. So faith alone cannot save because it requires good works. Now, binasa ko kanina, Luke 3:8, balikan lang natin ulit. So after repentance, no, sunod-sunod kasi talaga to eh. Ang simbang Katoliko kasi, alam talaga ang formula ng salvation. Alam talaga ang pagkasunod-sunod. Alam talaga kung naglalakad ka, kung bata ka pa, step by step talaga para sigurado talaga mapunta ka sa destinasyon mo. Yan ang kagandahan sa simbang Katoliko. Hindi tulad ng ibang religion, pick and choose lang. No? Kung sabihin sa'yo pa, tira pasagad lang ba? Makabasa ka faith, saves, o yan na lang, faith alone na lang. Makabasa na ibang talata, wala na yan, wala na ibang talata, faith alone na lang. Hindi ganyan ang Katoliko. Ang Katoliko takes all the Bible as the Word of God, inspired by God, no, for salvation. 2 Timothy 3, chapter 3, verse 15, 16, 17. Kaya yung favorite verse ng mga Protestante, every time magtutok sila or mag-Bible expo sila, basa agad ng 2 Timothy 3, 15, 16, 17, Bible. Pero actually tayo talagang sumusunod niyan, kahit hindi pa natin yan buklatin ang 2 Timothy 3, 15, 16, 17. Kasi bakit? We take all the Bible, all the Word of God from Genesis to Revelation in consideration of any topic about divinity of Christ. Genesis to Revelation yan. Salvation, Genesis to Revelation yan. Hindi na pulot dito, cherry picking, pulot dito sa Marcos, tapos kung may mga kontra dyan na talata, iwasan yan. Maghanap ng talata, nakakampi sa talata nila, hindi ganyan, hindi na yan whole Bible. 2 Timothy 3:15, 16, 17. Now let's go back to Luke 3:8. Live in a way that shows you have turned away from your sins. Ay, napakaliwanag yan. Live in a way that shows you have turned away from your sins. So meaning, you have to do good works, no? Yung James 2:24. So third step yun. First, salvation, faith, then repentance, then do good works out of repentance. Then doing good works, what good works, so type of good works that we will do? It is following the 10 Commandments, no? So ang first step is the 10 Commandments. Dito sa Matthew 19:17 to 19, ito ang sinasabi ni Kristo sa isang rich young man na gustong pumasok sa karana ng Diyos. Gusto niyang pumasok sa langit, nagtanong sa kay Jesus. Just then, a man came up to Jesus. He asked, "Teacher, what good thing must I do to receive eternal life?" Ayan. So tingnan nyo, pansinin nyo, good works, sabi sa James 2:24. Luke 3:8, after repentance, good works. So, what specific good work? Ito, what good work that I must do to receive eternal life? Tingnan nyo, so you can appreciate ang paghanay sa kaligtasan, anong gagawin ng isang Katoliko, the Catholic way to salvation. Hindi ito invento ni Brother Alvin, ha? Hindi ako dito nagtagpi ng talata tulad ni Mr. Soriano. Ako si Brother Alvin, ang galing magtagpi ng talata, Bible Master. Hindi ho, ganyan. Wala tayo dito yung Bible Master kasi kung nag-aaral ka sa Katoliko na aral, talagang nandyan na yung mga talata. Ano man na lang, you have only to learn and then to share it to others. So ito sa akin, ito tagpi ha, this is from the Catholic Catechism. Teacher, what good work must I do to receive eternal life? O must I do na gagawin ko? So meron talagang maganda o good work na gagawin ng tao para matanggap ang eternal life. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there's only one who is good. If you want to enter the kingdom, meaning eternal life, obey the commandments. Ayan. So ang 10 commandments is still effective until when Christ comes back to judge the living and the dead. Kasi Matthew 28:19-20 sa kanyang Great Commission, teach them all the things that I have commanded you.
So, kasamang 10 Commandments dyan, yung mga nagtuturo na wala na daw 10 Commandments, wala pa ko na-enkwentro niyan sa debate. Maghanap tayo, Brad Boy Letra, ng ganyan paninindigan, yung mga bulagyan. May mga panindigan, mga Baptist, pero ayaw nila kung harapin kasi alam nila, mabibisto talaga sila, mabugbog na naman. So, nagtanong yung rich young man, which once, Lord? The man asked. Jesus said, do not steal, do not commit adultery, do not murder, do not bear false witness, honor your father and mother, etc., etc. Love your neighbor as you love yourself. So, 10 Commandments talaga ito nakafocus, no? The 10 Great Commandments, no? In Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5. So, remember that, no? Balik na ulit tayo. Faith, number 1. Number 2, repentance from evil works or sins. And then, good works. And good works followed, which is defined by the 10 Commandments. Then, 10 Commandments, then you should also seek to be with the true church, no? Kaya, dapat talaga, ang isang tao para maligtas, kailangan talaga mapasama ka, mapaloob ka sa iglesia na tunay. Kasi itong iglesia na tinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, hindi talaga mapapalayagan ng Hades. So, ibig sabihin, maligtas tayo. Mabigyan ng susi ng karan ng langit, we can enter heaven. Matthew 16:19. So, ito sa Ephesians chapter 5, no? After Matthew 16:18-19, seek the true church and be member of it. Ephesians chapter 5, verse 23 to 33. Wives, follow the lead of your own husbands as you follow the Lord. The husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. The church is Christ's body. He is its Savior. So, kailangan mapasama agad tayo, manap tayo sa tunay na iglesia, tapos pumasok tayo doon, become members, and maintain to become members of it, because what St. Paul says, that the church is the body of Christ. Itong katawan ni Kristo na siya ang tagapagligtas nito. Siya ang Redeemer at a Savior. So you cannot be saved and you cannot be redeemed if you are not inside the church. Now, at this point, I would like to explain a little, no, konti lang sa doktrina ng simbahan. Extra ecclesiam nullius salus. Outside of the church, there is no salvation. What does that mean? Outside of the church, there is no salvation. 2 points, no? Dalawa lang naman ang punto. Hindi ito mahirap explain at intindihin kung makinig lang tayo sa simbahan, ano? Una, hindi siya maligtas yung nasa loob na siya ng simbahan na alam niya tunay ang Iglesia Katolika, tinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19, Ephesians 5:23. Tapos iiwan yung simbahan for any reasons at all, no? Alam niya tunay ang Iglesia, dito na siya na membro, dito na siya na binigyan since baby, lumaki siya, then later on, nag-aaral siya ng catechism, alam niya tunay talaga na simbahan ng Katoliko. Ngayon, nakakita ng girlfriend o asawa na Iglesia ni Cristo, so iniwan ang Katoliko, nag-iglesia. He cannot be saved. Yan ang una, no? Saan yan mababasa? Dito sa 2 Thessalonians 2:10-12. So, 2 points lang, tag-isang talata para maintindihan natin. Para malaman nyo, what is the meaning of outside of the Catholic Church? There is no salvation, extra ecclesiam nullius salus. Because that is part of the Catholic way to salvation, part of the true church. 2 Thessalonians 2:10-12. So people who are dying will be fooled by this evil. Those people are dying because they refuse to love the truth that would save them. So actually, hindi sila maligtas kasi tinalikuran nilang katotohanan. Di ba alam natin, the church is the living, the pillar and bulwark of truth. The church of the living God, the pillar and bulwark of truth. 1 Timothy 3:15. So, the truth would save them. So, God will fool them completely. Then they will believe the lie. Many will not believe the truth. They will take pleasure in evil. And they will be judged. Kaya, kung alam mo na tunay ang Iglesia Katolika, hindi ka nagpatuloy sa pagiging Katoliko, iniwanan mo ang Katoliko. 2 Thessalonica 2:11-12. Effective agad ang salita ng Diyos, you will be condemned. Outside of the church, you cannot be saved. No? Extra ecclesiam nullius salus. 2 Thessalonians 2:10-11-12. Second point is, kung nandiyan ka naman na naging tao sa labas ng simbahan, no? You are outside of the church like a Protestant, na tao ka naging Muslim ka, o Hindu, or pagan, or Buddhist,
Hindi ka ba maliligtas? No. God does not condemn you automatically kasi hindi ka kasama sa simbang Katoliko just for the reason you were born a Buddhist, a Muslim, etc. or even a Protestant. Kasi may invincible ignorance, no? Yung invincible ignorance, ibig sabihin invincible, hindi mo talaga sinadya yun na ignorante ka. Kasi paano ka makapag-aral sa Catholicism na true church? Doon ka naging tao doon sa gitna ng Saudi Arabia, Muslim ka, anak ka ng hari ng Saudi, halimbawa. O Buddhist ka, doon ka sa China. So you cannot be demanded by God to be saved according to the Catholic doctrine, no? Hindi ka hukuman ayon sa doktrina ng simbang Katoliko. Luke chapter 23 verse 34, ito ang pamantay ni Kristo. Paano sila maligtas? Nasa labas sa simbahan na hindi nakasali ng simbahan, doon sila naisilang sa ibang reliyon. Pero nagsasabuhay sila sa moralidad ng kanilang reliyon, Buddhist, Muslim, Protestant, etc. Jesus said, Luke 23:34, no? Lucas 23:24, Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Ayan, napakaliwanag. So mayroong kapatawaran sa mga tao na gumagawa ng labag sa aral at doktrina ng simbang Katoliko kung sila ay invincible ignorant, they don't know what they're doing. Luke chapter 23, verse 34. And even St. Paul was given chance by God, no? Kahit dati siya persecutor ng church, ng Catholic Christian Church, because he is an ardent defender of Judaism, but still God showed mercy to him. 1 Timothy chapter 1, verse 16. But for that very reason, God showed me mercy, and I'm the worst of sinners. He showed me mercy so that Christ Jesus could show that He's very patient. I was an example for those who would come to believe in Him. Then they would receive eternal life. 1 Timothy chapter 1, verse 15-16. So ngayon, ang conclusion natin dito ganito mga kapatid. Huwag tayong mag-worry, no? Masyado of what will happen to Buddhists, to Muslim, to Protestants. Why? Because like St. Paul, God will act kasi tayo lahat, we are creatures, we are loved by God. No? Even the Buddhists are also children of God kasi the creator of Buddhists, of Islam, these people are God, no? Na naging tao sila dahil sa Diyos. No? Hindi naman natin kalooban na maging tao yung hari ng Muslim doon sa Saudi. Siyempre, ang Diyos yun na may kalooban noon. So, siya ang gumawa ng tao, siya din ang may responsibility to save those people. So, tulad nga na St. Paul dito sa talata, very specific verse, na we have not to worry other religions who are not part of the church, but still we are to evangelize kasi utos siya ng Diyos, Matthew 28:19-20. Tapos dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 15-16, ito yung paraan ng Diyos. No? So, tatlo. If you read well, 1 Timothy 1:15-16, kahit na yung persecutor, there is still a way na ma-convert sila. So kahit yung makalaban ko sa debate, I am positive na dinayalog ko sila, kahit binugbog ko sila, ginulpi ko sila sa debatehan. Later on, maybe next year or maybe they're in their deathbed, na maghingalo na sila, they will remember. All the grace of God will be given to them, or the enlightenment of the Holy Spirit, the guardian angel will tell them that remember, Brad, nung panahon nagdebate ka, nagkamali-mali ka, nabugbog ka ng Katoliko, sana ngayon matutunan mo na. So then you will become repentant. You will convert from an avid Osas defender, Baptist. Nabugbog ka dati ni Brad Boyletra, after 20 years, hinatayin ka na, so you may be converted. Based on 1 Timothy 1:15-16. So yun, no? Sa atin lang talaga ang responsibility natin mga Katoliko. We have to realize this. We have only to spread the gospel. Spread the gospel because this is the Catholic way of salvation. Ex ecclesiam nullius salus, the Catholic way of salvation. No? Hindi tayo na magkumpiyansa lang kasi this will also add to our merit. Now, next step is to teach. Ito na nga, no? Kasi utos ng Diyos. Matthew 28:19-20. Go to the whole world. Mark 16:15-16. Preach to all creatures. Baptize them. He who is baptized and be saved and believe shall be saved. He who does not believe shall be damned, shall not be saved. Mark 16:15-16. Napakaliwanag dyan. Matthew 28:19-20. So, can we be saved by teaching? Yes. Kaya hindi natin makapuan natin Katolik sa pamilya natin. Now,
Every one of us should preach. Tingnan nyo yung mga Protestante. Every one of them should preach. Why? Because they've learned the Bible that says 1 Timothy 4:16. Umpisa natin sa 15. No? Unang Timoteo 4:15-16. Keep on doing these things. Give them your complete attention. Then everyone will see how you're coming along. Be careful of how you live and what you believe. Never give up. Then you will save yourself and those who hear you. Napakaliwanag dyan, no? Letra por letra yan. Ibig sabihin, unang Timoteo 4:15-16, kung ako si Brother Alvin, magtuturo ko ng tama, walang mali, walang halo na mali, maliligtas ko ang aking sarili muna, saka yung mga nakikinig sa akin. Kaya dito mga kapatid ko, no, huwag lang kayo maging sensitive masyado, no, kasi sa patinindigan ko talagang pinaka-stick to ako in a way na nagagalit ako sa mga nagtuturo ng kamalian within the Catholic Church kasi for this time, hindi nyo pa ako masyado maintindihan. Medyo ang dating ko sa inyo lahat dito sa buong Pilipinas, talagang maldito to si Brother Alvin, talaga itong masama to, talaga itong nambubulyaw to, inaaway, pati pari, inaaway, kasi hindi nyo pa kasi nakikita ang nakikita ako. No? Baga ako na dito as chief apologist, dito na ako sa tuktok ng bukid, ng bundok, baga nakita ko na anong picture doon sa baba. Batay dito sa talata, if I follow this letter by letter, word for word, 1 Timothy 4:15-16, turuan ko talaga kung anong tama ituro. Huwag ituro yung mali. I-correct ko talaga. Kasi hindi nila maliligtas sarili nila kung mali ang kanilang tinuro o may mixture. May tama, may mixture naman na mali. Patulad ni Sok Fernandez. Turo tama about sa cross, about sa images. Magaling yan si Sok Sila Adam, si Desibo. Pero nagturo kontra sa God-died literal. Hindi naman yan nangaral ng simbang Katoliko. God-died literal talagang aral. Ang kontra nila, ang God-died literal, yun ang hindi sa Katoliko, yung paninindigan nila. So we have to correct them. Minsan talaga magka-personalan na ganyan talagang buhay. Kahit nga sa pamilya nyo, don't you understand in your family, maglakasan ka ng boses, minsan nga, ma-personal attack mo yung kapatid mo na nakababang kapatid kasi nagkamali na siya, dinalabanan ka pa, and you're in the right, tapos ikaw pa ang panganay, tapos malakas pang boses niya, siyempre, minsan nga, masampal mo pa nga dito sa Nehemiah chapter 13, may pari dito na nanuntok, si pari Nehemiah. Ito yung mga idol ko. Huwag niyo lang ako sundin ha, kasi hindi naman tayo pareha ng level Ibig sabihin, ang responsibility ko, hindi katulad ng responsibility nyo. Your responsibility is not the same as mine. No? So huwag kayong tumulad agad sa akin ng lahat. No? Don't make me a model. Ang model natin si Kristo at mga apostol. Tapos iba-iba tayo ng gift, iba-iba tayo ng responsibility. Ako, medyo malalaki-laki ng responsibility ko. Inimbitan ako ng mga bispo to go around the Philippines ngayon na wala ng COVID. So, ganyan ang responsibility. Kayo naman, you are not invited. Kaya nga, iba nga tayo ng responsibility, no? So, you have to understand it. Again, I will repeat 1 Timothy 4:15-16 because this is crucial. Being an apologist, being a catechist, being a Catholic faithful who wants the world to be saved, talagang bantayan natin ang ating pagtuturo. Be careful of how you live and what you believe. Never give up, then you will save yourself and those who hear you. Ito ang ika-6 na step, no? We must be careful of what we teach. Kaya nga ako, sa lahat ng apologists, I am the most careful. Napasobra lang being most careful ko, I don't teach heresy, ng mga maling aral, maling turo. Kahit maliit na maling turo, iniwasan ko na, I always check myself up. Ina-update ko yung mga tinuturo ko kung nakabatay ba sa turo talaga ng mga desisyon ng simbahan. And then I also look up to others. Kung nakita ko I'm already perfect in the faith, perfect in my teaching, then I also look up other Catholic who are teaching. So yung mga nagtuturo dyan ng mali, talagang sinasaway ko yan. So huwag nyo lang akong samahan pagsaway ha, kasi pabayaan nyo lang si Brother Alvin because that is my duty, no? My job and responsibility. Hindi tayo pareha ng responsibility, iba-iba tayo. Tulad ng cardinal, ibang responsibility sa pare, na parish priest, iba din ang mga canon lawyers sa pare, may kanya-kanya tayong responsibility. So just understand me. Now, what you can do to Brother Alvin is not to correct me. Huwag kayong sumunod ng tulad ng ibang apologists na pagtingin lang sa akin, level kami, kaya kinokorek ako diretso. Dapat, with respect, huwag nyo lang akong i-correct, you pray for me. Ganyan ang gawain. No? You pray for people who are given much responsibility instead of attacking them personally. So James 3:1-2, my brothers and sisters, most of you shouldn't become teachers.
Even the Apostle St. James, Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostoli, advises na tayong lahat we should not have an ambition na maging teacher talaga tayo na magaling kasi we will have more responsibilities. No. Ang responsibility natin, Sister Teresa, is only our family. The minimum, no? Dito sa lecture ko, malalaman nyo anong minimum, anong maximum. So, ang minimum, Brad Raymond, na gagawin mo, at least your family. Saan yan, Brad Alvin? Tulad ng time ni Noah. Noah saved only his family. He preached to the all of his countrymen, pero walang naniwala sa kanya. At least palang pamilya na, naligtas niya sa daong sa arka. So, ganyan, no? Every one of us, family, ang minimum. So, from that family, ang maximum is to extend. Mga neighbors mo, mga relatives mo, now the church, tulad ko, mag-Bible apostolate ako from province to province. So, I'm extending, and you will also be extending your being teacher or catechist or apologist. So, hindi tayo kasabay, no? May iba na malakihan na talaga responsibility nila. May iba naman na sa pamilya lang muna kasi nag-umpisa pa lang. So, ganyan talaga ang pagtingin natin sa hierarchy of the church. Even among layman, we have hierarchy in the layman. Hindi na layman tayo na pareho tayo, paatas tayo lahat ng responsibility. No. Hindi po kayo. Lay minister, hindi ako lay minister. So, I cannot just go to a chapel, take over a lay minister and preach the gospel. No. It cannot be done. I must be delegated by the parish bishop, the local bishop, to function as lay minister. So, also, the lay minister cannot just do apologetic seminar in a parish na wala naman siyang delegasyon. No? So, ganyan yan. So, I hope you understand it. That's because you know that those of us who teach will be held more accountable. Napakaliwanag yan. All of us get tripped up in many ways. Magkamali tayo sa maraming paraan. Suppose someone is never wrong in what they say, pag hindi ka nagkamali sa iyong pagtuturo, sa iyong pananalita, you are perfect. So, may mga tao perfect in teaching. Although not perfect in deeds, in good works, it doesn't follow na. Pag perfect ang faith mo, perfect ang teaching mo, perfect din ang love mo, perfect din ang good works. No, fallacy of non-sequitur, it doesn't follow. So, ayan, no? The last step for salvation after teaching, 1 Timothy 4:15-16, is to persevere to the end. No? After being part of the church, Ephesians 5:22-32, is to persevere to the end. Kasi perseverance is important. For example, malaki na akong responsibility, tapos later, I'll become an artist. No, 10 years from now, I'll become an artist. Kasi, for example, may mag-offer sa akin doon sa Europe ng milyones, dadalbin, mag-scientifico ka na, bigyan ka namin ng PhD in science, tapos talikuran mo na pagka-apology sa Katoliko, tapos sama ka sa amin dito, mag-artist tayo. Pag tatanggapin ko yung offer, mag-artist ako, ayan. I did not persevere to the end, I cannot be saved. Kahit na napakagaling ko sa Bible, wala nang silbi yun, wala nang kwenta, wala nang merit. Matthew 24:13. Sabi ni Kristo, but the one who remains strong in the faith until the end will be saved. Ayan. Dapat palagi tayo malakas tayo sa pananampalataya. Hanggang saan? Hanggang ngayon lang? Bukas lang? Hanggang sa katapusan. Till the day we die. And we will be saved. Yan. Kaya ang salvation is not once saved, always saved. Matthew 24:13. This is a condition. To be saved is to persevere to the end. It is repeated many times in the Bible, especially by our Lord and Savior Jesus Christ. Iwan ko itong mga Osa scriptures, hindi maintindihan, hindi nila matanggap. Matthew 10:22, Kristo pa rin. You will be hated by everyone because of me. Yan, no? Ito nang grabe, no? Okay. Kayo hindi pa siguro hindi naranasan to, hated by everyone. Ako sa Brad Alvin, I am hated by 99.99% of all CFD and Catholic offenders all over the world. Bakit? Kasi binabantayan ko itong mga turo nila kasi ako din tagabantay sa mga sundalo. No? Mayroon talaga taga-bantay, taga-correct, hindi pwede na puro tayo dito sa sandalo, katayong 8. Turo ka lang dyan ng Brad Ike lang anong gusto mong ituro, kahit mali. Okay, pabayaan kita kasi pareha tayo sundalo. Hindi pwedeng ganyan, meron talagang overseer. Pag nagkamali ang isang sundalo, nagturo ng mali, siyempre you will be corrected. Pag ayaw mo makorek, you hate me. So that is what I felt
as an apologist. I'm hated by many people and even outside of the Catholic Church. Kasi I'm the most hated kasi mas marami akong nagulpi na protestante. Ang Islam, ang mga Muslim, nagfatwa na yan sa akin. Meaning fatwa, they have already set a price on my head. Ibig sabihin, anytime pag may gustong magkapera na Muslim, papatayin ako, they become rich by killing me. And I insist also death threat me. Kaya wala naman kayong death threat, wala naman kayong fatwa. Ang swerte nyo, ano? Kaya, if you try to observe may mga mali ako diyan, may mga kasalanan din ako, do not condemn me agad kasi meron naman akong mga pasanin na wala kayo eh. You have to understand me kasi wala kayong fatwa. Swerte nyo, no? Si Brother Alvin may fatwa. So dapat what you will do if you see me wrong, huwag niyong atakihin sa Brother Alvin. Be kalma lang, tapos be humble and then pray for me. No, ganyan ang gagawin nyo. Sana si Brother Alvin hindi ito mapatay ng Muslim. Hindi ito mapunta sa kamusliman, baka maputulan ito ng ulo. So ganyan. This is the greatest test, no? You will be hated by everyone now. Hindi nyo pa yan naranasan eh. Pero sabi ni Kristo, but anyone who remains strong in the faith until the end will be saved. Ayan. Si Kristo to palagi nagsasabi nito, perseverance to the end. Tapos ito naman mga usas picture, palaging sinasabi, once saved, always saved, once saved, always saved. Sa faith alone ka lang ngayon na oras, tapos you accept Jesus Christ as personal Lord and Savior. Anytime you die, you go to heaven straight. Wrong. Wala yun, hindi sinabi ni Kristo, wala yun sa mga apostol. Revelations 2:10, 7 muna. Whosoever has ears should listen to what the Holy Spirit says to the churches. Here is what I will do for anyone who's victory over sin. I will let that person eat from the tree of life in God's paradise. Napakaliwanag na. Victory over sin. Kailan yan? When you die. Verse 10. Ito, will be tested by the devil. Don't be afraid of what you're going to suffer. I tell you, the devil will even put you in prison to test you. So, delikado to. Grabe na to, no? Ang demonyo mismo ipreso tayo. You will be treated badly for 10 days. Itong 10 days, symbolical to for 10 years, no? Ang haba, no? Be faithful, even it means you die. Then after death, then I will give you life as your crown of victory. Revelations 2:7, 10. Napakaliwanag niya. So wala talagang usas, walang one saved, always saved, tapos faith alone saves. Revelations chapter 2, verse 7, verse 10. So hanggang dyan lang, no? So you open your audio. If you have questions, you can ask your questions. Sana maliwanag yung tinuturo. Kung medyo mabilis kayo, mabilis talaga akong magsalita kasi maraming talata. And we have to tackle many things in a very short time. So thank you for listening. I hope you understand our lesson and you appreciate our apostolate. No? Sige, you can now open your audio. You can ask question, you can share. Question daw, guys. Pinapawisan ako dito kaya wala nagpan. Pasok ulit ako sa room. Grabe talagang basa ng ulo ko. Sige, question. Sir, yun din ba yung yung sinabi dun sa Lucas 12, 47, 48, di ba yung basahin ko nga. Sa ignorance to eh. Alam. Malinaw pa ba ako dyan? Medyo naggarargal, sir. May garargal na? Opo. Siguro. Sige lang, labas na lang ko. Okay, sige. Labas na lang, balik ako dito. Ito yung sa Lucas 12, sir. MBB sige, maganda. Okay. Mas maganda okay, yung basa. Kasi inano dito yung tatlong state or tatlong klase ng judgment dito sa 43 to 44 yung papamahalain siya ng kanyang Panginoon ng lahat ng ari-arian nito. Sige, basahin mo daw. Basahin ko. Paulo. Okay. Sa 43, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. So, siyempre sir, yung ari-arian or yung reward na binibigay ni Jesus Christ na sinasabi niya na
sa na ipaghahanda ko kayo ng isang dako. 'Di ba sir, sa langit 'to, no? Yes, State yes. ng langit. Ito naman yung sa Langit yan. 45. New heavens and new earth. Ngunit kung sasabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang kanyang mga kapwa, niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. So, dito yung salitang iinom at maglalasing eh. Yung ibang CFD natatawa ako eh. Natatamaan dyan, letra po letra. Pinagtatanggol yung pag-iinom eh. So dito sa 46, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga masuwail. So sabi dito sa buong lupit. So patin dito buong lupit. Baga parang 100% to. Tapos dito naman isasama siya at isasama sa mga masuwail. So may paglalagyan pa bukod sa parusa. May paglalagyan siya. Kasama niya yung mga masuwail. So dito yung maganda sa sa 47. Ito yung hindi alam nung kulang sa mga protestante. Ang aliping nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam, ito yung zero sa ignorance. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. So ito yung sir, yung parusang magaan. Pag hindi niya alam yung kaloob ng kanyang Panginoon, siyempre hindi niya alam. Magkulang man siya ay paparusahan lamang ng magaan, letra por letra. Tapos tinukoy dito sa verse 58. Ito yung bilangguan na tinukoy ni Kristo. Makakalabas ka yung kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo. Bago dumating sa hukuman, baka kalad ka rin kaniya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa mga tanod. At ipabilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mapagbayaran ang kahuli-huli ang sentimo. So, na-explain yung parusang magaan kasi dito makakalabas siya eh. So, pero dumaan siya sa punishment kasi kulungan eh, bilangguan. Ayun, sir. Ano ko lang. Share, dagdag lang. Thank you. Magandang punto mo din. Very good point. May natutunan tayo dyan. No? Luke 12, 47 to 49, 58. 58, 59. Sa ibang salin, papaluin siya ng kakaunti sa ibang salin. Sa ibang salin, papaluin ng kaunti. Sige, yung iba dyan, baka may question kayo, may i-share kayo. Don't be shy, no? Huwag mahiya. Just share lang. Sir, yung tanong ko, yung kasi ito isa sa pinupoint ng faith alone eh. Yung dun daw sa sa may kasama ni Jesus Christ na nakapako sa krus, makasalanan daw yun. Tapos isang sabi lang daw kay Jesus Christ na iligtas mo, alalahanin mo ko. Iniligtas daw kagad. Anong dyan, sir? Komentary nyo sa ganong argument. Una, walang faith alone doon. No? Meron yung repentance, ang thief. Kaya sinaway nga niya yung yung kasama niya na thief din, yung tulisan din na, huy, wag mong ng Panginoon kasi hindi naman siya nagkakasala. Tayo nagkakasala, karapat-dapat tayo sa ating parusa. So, ibig sabihin, it is more than faith, no? Pero ang second point dyan, na mas importante, hindi naman tayo lahat ganyan ang sitwasyon eh. Hindi naman tayo malalagay dyan sa sitwasyon na mapapako tayo sa krus. Siyempre, habang buhay tayo, talagang God is demanding us many things. Yung Luke 12, 47, 48. As long as we live, hindi naman hindi tayo nagigipit sa panahon natin sa pagsilbi sa Diyos. Dapat talaga ibigay talaga natin lahat sa Diyos. Kung tayo, yung Luke 12, 47, 48, yung talata mo will apply. So yun. Hindi yun faith alone. Wala yung faith alone doon sa Luke 23, 42, 41 to 43. Ang makikita doon may repentance.
O kaya may faith, Mark 1:15, believe in the kingdom and the gospel and repent from your sins. So may repent. Ang repentance is needed for salvation. Yung mga talata natin, 2 Corinthians 7:10, 7:9 to 10, Luke 3:8, dami talata, no? So ayun, hindi yan makakalusot ang born again. Pag alam natin ng Bible, alam natin ang doktrina ng simbahan, hindi makalusot eh. Kaya nga we need this Bible study para masangkap tayo, no? If we are sufficient enough. Yan yun, Brad John Paulo Cruz. O sige, tanong. Sige, Sister Lisa, Brad Bingbong, Brad Raymond, Brad Ike, Francisco, Brad Sister Tina. Yes, magandang gabi, Brother Alvin. Sige. Sige. Meron akong Question o share? Sige, tanong. Tungkol ito sa mga debate nila dito sa Davao. Diba yung, saan bang mas magandang ano bang pinaka-the best? Yung pinag-panggaan nila yung minsan traditionalist o yung modernist? Sino bang Actually, yung salitang modernist Brad Bingbong is only an allegation by the traditionalists to us sa Catholic ngayon, no? Sa time natin ngayon. Kasi they are traditionalists, automatically, they will brand us as modernist kasi traditionalist na nga sila. So, it's a misnomer, no? Mali ang pagtawag nila sa atin na modernist. Ang tama sa atin na tawag, we are Orthodox Catholic. Yung tama talaga ang turo natin na Katoliko. Sila, they are not already Orthodox Catholics, yung traditionalist kasi they rely more on traditionalism. Baga pinalaki nila, opposite sa Protestantism, Protestantism, Bible alone. So, sola scriptura. Sila naman, sola tradition. Tradition alone. So, ginamit na ni Satanas kasi yan ng Diablo na Protestante, sulsulon niya ng Bible alone, sola scriptura. Ito naman mga Katoliko na ayaw umiwan sa Katoliko, ayaw lumabas. Sulsulan naman ni Lucifer na traditionalism kayo para kontrahin nyo rin ang magisterium. So, dito ngayon, Brad Bingbong, ang natin, ang bottom line natin para malaman natin, mga friends, kapatid ko dito. Para malaman natin sino tamang mali, sino yung present na living magisterium, buhay na magisterium ngayon ng Santo Papa at mga obispo natin, pati na itong local na bishops natin, doon tayo kampi. Kung sino yung kontra doon, sa makikita natin na magisterium, local ordinary, tulad ni Bishop Palma, nag-sign sa God died is to be understood literally. Yun ang tama na aral. Pag ang sinong kumontra doon, kahit pa Katoliko pa silang claim nila, o anong brand nila na Katoliko sila, ay mali agad yun. Yun ang mali, yun ang peke na Katoliko. So in the case of ni Mr. Sino, no matter na, sabi naman taga Mindanao, magaling daw si Mr. Sino sa debate, pero ako wala naman ako nakita kagalingan Bakit? Kasi magulo sa makipagdebate Pag magsagot yung protestante, objection agad siya sa moderator. Mr. Moderator, objection, fallacy yung sagot. Kung siya naman ang sasagot, Mr. Moderator, objection, yung tanong naman ng fallacy. Wala tayong matutunan dyan. Wala naman siyang talagang mga aral, mga talata. Wala naman mga komentary. Wala mga reference. Wala kang matutunan doon. Pero lumalabas, parang nanalo talagang Katoliko. Sige lang, that's good na hindi tayo natalo. Pero talagang, he is on the wrong side of the fence. Bakit? Ang living magisterium natin today, Popes Benedict, si Pope Francis, mula pa ka Pope John Paul II, ikanalaban na nilang traditionalist kasi under SSPX Society of St. Pius X. Manakin mo, ang misa daw natin ngayon, ang Novus Ordo Missae, meaning the new order of the Mass. Kaya Novus Ordo, new order, Novus Ordo Missae. Latin din yan originally, pero binago lang, no? May dinagdag, may kinuha naman, may reform na liturgy. So, yan is approved by the Pope and the Second Vatican Council. Council na nga, ibig sabihin, buong mundo na. Tapos tutulan nila. So, ibig sabihin, fake Katolik ka kaagad. Pag tinutulan mo, mantakin mo buong Konsilyo Vaticano kasama ang Santo Papa. Mali na nga itong grupo ni Sok dito sa Cebu, si FD Cebu, na kontra lang, CBCP lang, local lang natin ng magisterium at sa si Archbishop Palma na local ordinary dito sa Cebu. Lalo na yung Vatican Council to, kinontra. Mga Santo Papa, kinontra, leading the Vatican Council. So talagang mali talagang panindigan niya.
Lahat na yan, mali na yan panindigan. Pagpunta sa magisterium, huwag ka nang mag-atubili pa, huwag ka nang magmuni-muni pa na siguro may tama pa rin ito na iwan kay... Hindi, mali na talaga yan lang panindigan nila na kontra sa sinasabi nilang modernist daw tayo. Puro lahat yan, mali yan na ng paninindigan. Kaya lalabas talaga yan, para ka ng protestante noon. Tulad ng protestante, sinusulat ng sola scriptura, di mali na daw lahat ng turo ng katoliko. Tapos sila naman, tama naman yung panindigan nila. All or none law yan eh. Parang exclusive yan. If you say that the living magisterium is wrong, then you are right. But if the living magisterium that you criticize is right, then you are wrong. Dalawa lang naman papuntahan yan. For example, I criticize some people here in Bohol na huwag kayong magturo ng ganito kasi hindi po Catholic doctrine ang third eye. It is a Gnostic doctrine. It is a doctrine of mga cultic doctrine. It's not a Catholic doctrine. Ayan, makikita nyo na, nagturo ng mali talaga na hindi tinuro ng magisterium, yun talagang mali, kahit pare siya, kahit bispo pa siya, ganyan yan. Kahit ako layman lang, pero dito ako sa tama, dito ako sa magisterium, walang sinasabing mga ganyang mga doktrina, kinukuri ko yan sa mga Katoliko, dito ako sa tama. Kahit pa mali yung mga pamamaraan ko, basta ang pagkuri ko, doktrina na mali, against doktrina na tama, tama pa rin ako. I only say sorry because I hurt people. Pero I'm not apologizing because I'm correcting them. Tapos inamin ko na ako pala mali sa aral. Hindi. Nag-apologize ako sa mga kalaban ko dito sa simbang Katoliko. Kasi pag-away kasi Brad, masasaktan mo talagang kaaway mo kay tatay mo. Pag nagkaaway kayo, nagsagutan kayo. You are hurt and your father is also hurt. Everybody is hurt in a war. So buti nga yung isang panig na mag-sorry sa kabila. Ang tanong, ang kabila ba? Nag-sorry ba sa kabila? Yun ang mahirap. Anyway, let's just forgive people. No? Ganyan naman talagang buhay eh. Tama yung talata ni Brad Boyletra. No, if we are given more responsibility, you will be responsible to God. That's why ganito ako umasta, no? Ganito ako gumawa sa aking trabaho. Kasi I don't want that when I die, God would tell me, Alvin, bakit ka natakot doon? Nagturo ng ganito. Tapos mali, alam mo mali yan. Wala yan sa magisterium. Natakot ako, Panginoon, kasi pare kasi yun. Sorry, Lord, obispo kasi yun. Sorry, Lord, layman kasi yun na mas mayaman sa akin. Sabihin ng Panginoon, doon ka muna sa purgatorio. Ang dami kong binigay sa'yo na responsibility. Tapos duwag ka pala eh. Talawan ka pala, bayot ka pala. Ayaw kong gustong ganyan. Gusto nga, and when I meet Jesus, I would say, Lord, ginawa ko lahat talaga, Lord. Kahit it's not perfect the way I do it, but I did my best. No, I give my best shot. Yun ang gusto ko na mangyari sa buhay ko. Sana mangyari din yan sa buhay niyo, anyway, no? Basta iba-iba tayo ng pagtawag ng Panginoon, no? Sige, Brad Jan Paulo, anong gusto mong i-share? Ano yung gusto mong i-share? Yung iba dyan na, you also share, you also ask questions. Yung iba muna, dagdag. Bro Alvin, meron ka palang patwa kayo na. Oo, matagal na Brad, 10 years ago pa. Ganun ba? Oo, 10 years ago pa. Matagal na yan. Pero ewan ko, hindi naman parang naalanganin din ng mga Muslim. Hindi kasi madaling pumatay ng tao, lalo na pag kilala din. Madali lang pag magalit ka, patayin kita, pero paggawa, hindi madali eh. Kailangan planuhin yan. Tingnan mo si Arnie Tevez, pinatay si Gobernador Digamo, nagkahirap-hirap siya ngayon, hindi madali talaga pumatay. Yung gobernador yung pinatay niya. Ganun na lang ang buhay. Kaya ako, I'm still confident that God will protect me. Kahit Iglesia ni Cristo nga. Minsan, may nag-challenge doon, INC daw doon sa Negros. Napakalayong bundok. Kaya nagtaka ako, bakit ganyan ang INC daw, pamunuan. So, sa akin, naghamon ng debate. Ako na pupuntahin doon. Ang ginawa ko, nag-contact ako ng mga tao doon, mga safety, sabi nila, Brad Alvin, huwag kang pumunta dito kasi naalaman namin dito, mga NPA pala, binayaran ng NC, barilin ka. After na ng debate mo, barilin ka pag uwi mo. Huwag kang pumunta dito. Anong gagawin natin dito, Brad Alvin? Sabi ko, may iba kong ipadala dyan. May iba kong pinadala doon. Natuloy ang debate, nabugbog yung NC, pero hindi ako pumunta doon. galit na NC sa akin. This one way of escaping. God will really
let you escape from this threats. No, may death threat talaga. Buti nga kayo, wala kayong death threat na tulad ko. Kaya you pray for me instead of getting mad at be correcting other Catholics na palagi akong may inaaway. Why not pray for me? Kasi hindi natin alam, isang araw marinig nyo na yun, si Badalbin nagbaril ng Muslim. Oh. Sabagay, Sige, binubog mo questions. naman. Sir, yung sir, may tanong ako, sir, yung meron kasi diyan na meron ako na-encounter diyan na protestante, pinagbangga niya yung dalawang verse sa Revelation, yung isang verse ang nagpaputik ang source ng kaputian natin or kalinisan si Jesus Christ. Siya nga yung source ng pagiging natin na pag-alis ng kasalanan dun sa pagiging kordero. Tapos merong isang verse diyan daw sa Revelation 7:14 to 17. Merong isang verse diyan sa Revelation. Meron naman pinaputik nila yung sarili nilang damit, ang sarili nilang dugo. Alam niyo yung verse na yun? Hindi ko siya na-note. Yes, Revelations 19:5 to 7. Yung tayo pinaputi natin ang ating damit by doing good works. Kaya nga, ang salvation is synergism. Hindi lang salvation is all the work of God. It is also our work kasi binigyan tayo ng free will. Kaya yung Revelation 7:14 to 17, we are washed by the blood of Jesus. Ayun yung blood, the Holy Mass. Yun yung communion natin, na ininom natin ng dugo ni Cristo by taking communion. Revelation 7:14 to 17, tapos yung Matthew 26, 29, etc. No? Ukol yun sa misa. Si Kristo talagang gumawa nun. Nag-receive tayo doon sa misa ng dugo ni Kristo at katawan. No? So napabanal tayo doon ni Kristo. On the other hand, after that, kung hindi tayo tumalikod sa ating kasalanan, yung mga senior ko sa inyo kanina, 7 yun na punto, 7 aspect, 7 steps to salvation as a Catholic, biblically. So wala ring kwenta yung misa ni Kristo, ang pagkamatay niya sa krus, kung tayo gagawa tayo ng kasalanan, patuloy tayo sa paggawa ng masama, hindi tayo tatalikod sa kasalanan, hindi tayo magsisi. So meaning, we are going to hell, Revelation 21:8. So yung pag doing good works, sinabi dyan ni Kristo na in the time to come, in the heavens and the earth, people will realize that we really have that cooperating with our salvation. Hindi masasabi na ang kaligtasan natin sa Diyos lang talaga galing. Yes, it's galing sa Diyos, pero tinanggap natin. So in a way, dun sa heaven, we will be rewarded. Yun ang talagang full merit of the saints. Ibig sabihin ni Kristo na, oo nga, ako nga ang nagwas sa inyo sa aking dugo. Pero dahil tinanggap nyo ang aking mga turo at mga aral, dahil sa inyong pagmamahal sa akin, kasi it is equivalent to love, kasi L-O-V-E, love of God. Kaya God, being happy that we loved Him back because of His love for us, we loved Him back. Talaga yan, i-announce yan to eternity that we have also been saved by our own good works through the salvation of God. Yun eh. Synergism talaga yun. By man's free will, we get saved. Tapos God also saves us. Kung wala tayong cooperation, by our free will, we cannot be saved. Sabi ni St. Augustine, God will not save you if you would not help to save yourself. Hindi kayo liligtas ng Diyos ko, ikaw mismo ayaw mo rin magpaligtas. Hindi kasimple ang salvation ng Katoliko. Yun ang sa Biblia, yung mga santo, mga propeta, yun ang kaligtasan nila. 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung tatalikuran ng Diyos, tatalikuran ka rin ng Diyos. Kung magtalikuran tayo sa Diyos, maligtas ba tayo? Kaya wala kang usas once you will receive, kasi sabi ni St. Paul, if you go away from God, God will also go away from you. O saan ang kaligtasan yan kung tatakbo tayo, tatalikod tayo sa Diyos? So, which means synergism talaga. We have to go back to God. God will also turn to us. So, both is turning to each other. That is salvation. Synergistic yan, hindi yan one way. Napakaliwanag din sa Bible. Question? Yung iba dyan, any thought that you can share? But like Francisco, you can share something to us. Hindi lang to tanungan. Yung sir, yung nag-ano daw si Jesus Christ ng Eucharist. Tapos hindi pa siya nag-resurrect, wala pa yung glorified body niya. Parang ano pa lang daw yun, sir, hindi pa yun nag-transubstance yung ano niya, yung tinapay na No.
No, He is God, so He can do anything. Kahit hindi pa siya na-resurrect, pag sabi niya, this is my body, totoo talaga yun kasi lalabas. Figurative lang yun at hindi totoo. Ibig sabihin, nagsinungaling si Kristo. Oh, tuloy ko lang kasi may ibang Catholic ganyan yung view eh. Na ano Kaya ba ako, yan. napaisip ako doon. Kaya nga ako, gusto ko rin tulungan tayo sa mga Katoliko. Unahin kasi we have to sweep our own backyard, no? Unahin muna natin linisin ang ating backyard dito sa Simbang Katoliko bago tayo makialam sa Protestante kasi labas na yan sila eh. Kaya gusto ko sana magkaisa tayo dito sa Bible study natin. Namanmanan natin iba itong mga Katoliko kung ano tama ba yung tinuturo nila. For example, may Katoliko nagsasabi na ang binyagan ng mga bata pagkamatay, diretso sa langit, maging anghel. Naku po, hindi po aral Katoliko yan. Walang ganyan. Hindi maging anghel. Tao pa rin, pero they will even be grown up in heaven. Tapos maging anghel. Parang mga ganun ba na mga aral, baka kakawirdohang aral. Tapos kinakompromise yan ng iba eh, kasi Brother Alvin, pabayaan mo na yan, konti lang naman yan. Hindi yan konti, it can mar your soul. You cannot go directly to heaven kung may isa kang maling aral na tinuro kahit pagano kaliit. Di ba, Brad Jan Paulo? Revelations 21:27. Sa langit, hindi pwede kahit isang kasinungalingan. So, you need to go to purgatory to be cleansed of that heresy. Yes. For example, nagtuturo ako for example na ganyan, na ang bata mamamatay, maging anghel sa langit. Literal yun, maging anghel talaga sa langit. May pakpak, maging kirubin. If I die, I'll go to purgatory to be cleansed of that heresy. Lilinisan din sa purgatory. Brother Alvin, sayang magaling ka naman sa Biblia tapos nagturo ka. Bibi na magtay, maging anghel. Lilinisan ka muna dito, Brother Alvin, ha? Hindi ka po na diretso sa langit. Yan. Kasi kailangan sinless ka na sa langit, mga nakadamit na puti. Kaya nga, wala ka nang sinungaling kahit maliit, kahit konti. Wala eh. Patapos sa pusang DLS, the last centavo you will pay in purgatory for your crimes, for your heresy. Question o sharing. Brother Francisco. Bro Alvin. Sige. Meron akong tanong. Di ba magkasama kayo dati sa may ingay? Black Brother. Ngayon, diba, nagkahiwalay-hiwalay kayo. Ewan ko, si kapatid mo, si brother, kasama pa kayo o kasama si natin brother mo. Ako, dito naman sa buhong, mayroon. Mag-division kasi talaga, Brad. Si Brother Darwin, mag-inis siya naman kung minsan ng traditional. Nakaharap ko sa yan talaga, that is part of life sa Catholic Church. Ever since the time of President Apostles, meron na talagang division, no? O si Barnabas, nakaaway sila ni St. Paul, so, nagkampihan sila. Tapos ang kasama ni St. Paul, iba, yung si Marcos naman, dito naman sumama kay Barnabas. Meron talagang mga divisions, no? Even 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Kaya 1 Corinthians chapter 3, sabi ni St. Paul, dyan sa inyo sa Corinto, maraming pagkabahagi-bahagi. Kasi, it is permitted by God. 1 Corinthians 11:19, no? Unang Corinto 11, talatang 19. Kasi para mahayag kung alin ang totoo. Kahit sa loob ng Simbang Katoliko, may pagkabahagi-bahagi para makikita sino yung nagtuturo ng tama, ng orthodox teaching, or sino yung nagtuturo ng mali o heresy. So, ganyan na nangyayari sa Sok Fernandez, kasama kami dati noon. Nang pumutok yung God died, sila Sok ayaw nila tanggapin that divine person, the God-man literally died. Sino yung namatay sa cross? Ang God-man. Anong ibig sabihin ng God-man? God, divine person yun. Subject to death. Tapos, divine person God died in his human nature, kaya God-man died on the cross. Literal yun, hindi yun figurative. Kasi totoo talaga yun, reality yun na nangyari yun kay Kristo, na siya, Diyos siya, pero naging tao siya, kaya namatay na siya, kaya naging tao na siya. Madali naman talaga yun maintindihan. Maraming talata dyan sa Biblia, ayaw lang nila tanggapin. Tapos sa Council of Trent, page 57, Catechism of the Council of Trent, pahina 57, it is the strictest truth that God died. Napakalawanag yun, strictest truth. Napaka-stricto na katotohanan na ang Diyos ay namatay. So, ibig sabihin, katotohanan, literal talaga yan.
ayaw nila ni Sok, figurative lang sila, ayaw nila ng literal, kaya nagkabangayan. So nagka-division. Yan, nagsumbungan tayo sa obispo. Ang obispo, ang CBCP, nagluwat ng nagbigay ng desisyon na tama tong God died literally, divine person died literally in the cross, God man died literally in the cross. Tinutulan pa nila na Sok Fernandez, nila Adam Ampere, ng grupo ng CBCP dito sa Cebu. Kahit CBCP na yan. O yan ang mangyari talaga yan. Kahit yung mga council sila, Arius, Nestorius, may pagkabahagi-bahagi, pero never mind, because that will be repaired in due time. Na, I'm sorry to announce to you na mga 15 days from now, i-announce na dyan sa Facebook to the National President ng CFD, Ryan Miliano, na tanggalin na talaga sila Sok by name. Sila Adam, lahat ng listahan ng mga CFD dito Cebu na ultra sa guideline literal ng CBCP will be listed. Mga blacklisted na sila, baga-baga, blacklisted na. So, ma-announce na talaga na hindi na sila tunay na CFD. Expelled na sila from CFD organization. So, people, Catholic faithful, will identify them na huwag na tayo maniwala kay Sok, expelled na pala yan. Hindi na pala tunay yan na CFD, na-announce na pala yan ng mga obispo. No, ganyan ang mangyayari para to discipline them kasi grabe na kasi silang pangangatake sa mga pare. We have to discipline them. And ako ang pinasulat nila ng sulat. Actually, diyan sa CFD National Board, akong tagagawa ng sulat dyan. Sa ibang sulat dyan. Hindi nyo lang alam. Ang laki ng tulong ko dyan sa CFD. Kaya nga, medyo takot din sa akin dyan ng mga officers dyan. Kaya alam nila anong contribution ko dito sa apologetics here in the Philippines. Question. Pwedeng mag-share ako po. Sige, share, Brad Ike. Ito sa pwede ding magamit natin ito yung Lucas chapter 9:23 or yung parallel dito din sa Matthew yung patungkol sa take up your cross, or sa Matthew take up your cross, ang kang Lucas take up your cross daily. Ang punto natin dito sa take up your cross kasi ang topic natin ay hindi yung usas kundi yung talagang yung sundin yung mga step by step na kaparaanan upang tayo maligtas. Yun, sabi din ni St. Augustine na without our cooperation, hindi tayo maligtas. So ito yun ang take up your cross. So pag ang mga protestante o mga debate na sasabak dito, pwede itong gamitin na pag sinabihan ka ni Kristo by obedient, take up your cross upang ikay maligtas. Ganun iyan. Yes, very good point. Tama. So yun ang magandang puntos diyan sa verse na yan. Na kaya nga ulit-ulitin talaga to. May usas kayo, take up your cross. Paano yan? Kung hindi kayo mag-take up your cross, hindi ka maligtas. Tama. Yes. Very good point, Banday. Okay, doon din sa yung sinasabi ni brother kanina at saka sa inyong sharing po. Yung kasi dito kasi sa Roma nakita din may isang pare din na nag-distinguish doon na maraming tipong kaligtasan. Pero yun, tama yun na hindi lahat na kaparaanan na mangyari sa atin na pareho lang tayo doon sa yung isang tulisan o rubber na nandoon sa cross nga may parang instant ang kaligtasan niya doon. Pero sabi na isang pare, kung titingnan talaga iyon, hindi lang yung faith alone, tama yun na mayroong repentance. Maliban sa repentance, nag-teach pa siya. May teaching doon. Kinukorek niya yung isa. Di ba yung napasok kanina yung statement? Kinukorek niya yung isa. So that is teaching also nga minding everyone nga tell them his mistake. Di ba? So lahat doon napapaloob sa instant moment, hindi lang yung faith, hindi lang yung repentance, nagkukorek pa siya, nag-teach pa siya. Kaya at later on yung hope talaga niya na inasahan na maligtas siya kasama ni Jesus. Talagang granted lahat doon in by instant. So magandang points din yung nga ang analysis doon, i-analyze talaga natin yun, ipakita natin. Yes, tama ba na? Very good. Maraming salamat po. Thank you. Very good point. Kayo dyan, baka may tanong kayo, Brother Itzel, Sister Isa, Sister Rose, Brother Raymond. Wala na si Brad Huyuhoy, lumabas, no? Mahina daw signal niya. May tanong po ako. Sige. Regarding sa yung pagkamatay po natin, no? After death, meron po ba tayong free will nun o wala na? Yes, we have still free will.
But our free will is set in conditions which is different from earth. Huwag natin isipin ang free will natin gagana din na tulad ng doon sa ibang dimension, ibang sa sunod na buhay. Kasi halimbawa, when we are imprisoned in purgatory, hindi ka doon makalabas. you like it or not, you have to pay for your crimes in purgatory. Kasi that is for your own good. Yun ang Diyos eh. So, yes, we have free will, but we cannot do as we will in anywhere that we go. We go to heaven, we still have free will. Even those souls in hell, they are still have free will. Only they are in the absence of God. Kaya yung will nila, hindi na dito naka sa Diyos. Kasi wala nang ang Diyos doon eh. So, ganun yun. We are still have free will. Yung free will natin is a gift from God. Hindi na yun mawawala, no? Sirach chapter 15, verse 1 to 12. Sige, so, question. Kahit po sa heaven, may free will pa rin tayo doon. Yes, and our free will there is perfected because it is in conjunction with the will of God. Kaya malaman natin doon kasi dito nga sa lupa, we have choices, our free will na, ang sarap manood nito, sarap manood ng porno. Pero doon sa langit, hindi mo na magawa yun kasi you appreciate the greater good na masama talaga yun palang porno, hindi talaga yun a choice. It's really not a choice here in heaven because ang choice dito na makita ko ang Diyos, maganda talaga ang Diyos, is better than anything that I have seen on earth. May iba na kasi doon ng perspective natin sa heaven. May free will pa rin tayo, yes, but it is not already subjected by evil. No, yun yung sample ko dito sa lupa. Makakita ka ng magandang babae, medyo magawa ka ng kasalanan in your heart, adultery, Matthew 5:28, especially if you are married. In heaven, that cannot happen. You still have free will. Why? Because in heaven, you will appreciate na yung adultery para doon sa earth, hindi na kailangan dito, kaya mas maganda ditong tanawin eh. In a way, hindi na pa natin mataos na malaman ano yun, no? Ma-understand because we did not still reach heaven. So therefore, mapapractice po natin yung free will doon. Yung mga options, puro good na. Walang Yes. bad. Yes, because ang lahat ng options doon, wala nang evil, tapos you are still free. Kasi ang value kasi ng freedom, yung greater value than the lower value. For example, in heaven, puro na doon magaganda. Lahat ng gagawin natin, praising God, seeing God, are all better option than here on earth and in hell. So, ibig sabihin na preserve pa yung free will mo, na-enhance pa. Hindi pa nga natin yun matalos, maalam kung ano talaga pagka-enhance, how we become joyful and happy in heaven, preserving that free will still, but already without the subjection of evil. That is still a mystery in heaven. Kaya, heaven is a mystery. Okay. So, hindi na po tayo able to sin. Yes, we cannot able to sin because evil is already out of heaven. Well, on earth, nandito pang evil, no? The flesh, the world, and the devil. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, no? The pride of life, the lust of the eyes, the world, the flesh, and the devil. May temptation pa dito. 1 John 2, verse 15, 16, 17. In heaven, wala na dun eh, kasi God is all-pervading on all creatures in heaven. So meaning, yung state of God ngayon, di ba, ang Diyos ngayon, hindi siya makapili ng masama, kaya is all good. So when we go to Him, to His place, we will not also do evil, no? Yes. Puro na lang good and we will be happy like God. So, ibig niyo po sabihin, wala nang papasok na masama sa isip natin. Yes, wala na. Revelation 22 nakasulat dito at hindi na roon magkakaroon ng isinumpa. So wala ng paghirap. Ngunit ang trono ng Diyos at ang kordero ng Diyos ay matatagpuan doon na siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha. So makakapiling natin Diyos. At ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa. We will have the mind of God. Ibig sabihin dito, yung source ng life natin galing na kay Diyos. So ano pang baga parang ano siya perfect siya eh. Hindi kagaya dito sa earth. So andito yung Diablo sa Revelation 12 na babalingan tayo kasi alam ng Diablo na mapunta siya impyerno, konti na lang yung oras na natitira sa kanya. So gusto niya tayong idamay. Bakit po
bakit po si Lucifer dati, di ba, kasama na siya ng Diyos? Eh, nagkaroon pa siya ng ganong idea na negative. Despite of na nandun na siya, magkasama na sila. Good question. So, meron na sumagi sa isip niya na negative. Sabi ng mga teologo na Katoliko, actually, this is still a mystery, no? Evil is even also like heaven, called by the Catholic Church Magisterium as a mystery. Kaya sa 2 Thessalonians 2:7, evil is a mystery, sabi ni St. Paul, letra po letra yan. So, ibig sabihin, hindi talaga natin matatalos kung ano talaga, what is evil really in its own face, no? Makakita lang natin effect of evil, no? Tulad ng pagkakasala, you see somebody killing somebody. So, externally, yun ang evil makita natin. Pero the source of evil talaga is still a mystery to Thessalonians 2:7. So, dito tayo sa opinion ng mga theologians natin would rely, no? Di pa tayo perfect na sigurado. Ito talaga ang sagot. Ang sabi ng mga teologo na Katoliko tulad ni St. Thomas Aquinas na the angels, when they were first created, like men in paradise, they were also tested by God. Ibig sabihin, wala pa silang beatific vision. Hindi pa nila nakakita ang Diyos. But they're given a certain kind of wisdom na full and perfect, but not really as God Himself is, no? Baga, hindi talaga sila wala pa talaga silang beatific vision, the glory and the wisdom of God. To test them whether they would submit to God or to worship God or not to worship God. Jeremiah 2:13, sabi ni Lucifer, I shall not serve. So, non servum Dei. So, ayaw nang sumamba sa Diyos. So, doon na nagkagera. No? Revelations 12. So, hanggang dyan lang tayo Hanggang dyan lang natin makikita ang salita ng Diyos. We are limited with what is written in the Bible. But when we go to heaven, for example, maging santo na ako tulad na San Francisco de Assis, in heaven, you will know everything. Kasi parang nasa tuktok ka ng mundo, kita mo ng buong mundo sa baba. So pag nasa langit na tayo, makikita natin, malaman natin bakit si Satanas naging gano'n, si Lucifer sa dati. But God did not create Lucifer to become Satan. Kaya nga synergism, kasi may free will, it was Satan himself, Lucifer himself, he turned himself to be evil, to be Satan. Hindi ang Diyos ang gumawa sa kanya naging masama. No, tulad ng Islam, ng Calvinism na ginawa daw ng Diyos. God is responsible for every evil in the world. Ibig sabihin, Diyos talagang direkta gumawa kay Satanas. Diyos talaga, sabi ng Islam, ng Muslim, si Allah talaga ang gumawa na ikaw ma-imperno. Kahit pa gaano ka kabait, kung destinado ka sa imperno ka talaga kahit gaano ka pa kabait dito sa mundo. Hindi yan tama. Ang tama ang sa Katoliko. Ang sa Katoliko kasi is not it's balance ang view ng Roman Catholic Church. It's balance, no? Balance between the free will of man and then the sovereignty of God. Totoo na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, pero binigyan naman niyang respeto ang free will na kanyang mismong sariling regalo o gift sa tao. If he will violate the free will of man, so ibig sabihin He's not a good God, He's an evil God kasi binigyan tayo ng regalo ng free will tapos gawin naman pala tayong robot. Gusto kong gawa ng masama, pigilan ako ng Diyos, kikidlatan ako ng Diyos. Ay hindi, maganda yan. So God is really good. So it's a balance between the goodness of God, free will of man. Yun kasi still for the glory of God, no? Yan. Salamat mga brothers. Salamat. Welcome. Si Brother Richel to? Opo. Okay, thank you, Brother Richel. Baka may ibang tanong ka pa dyan. Brother Ike, baka may ibang ma-share ka pa dyan. Brother Raymond, Sister Isa, mga kasama natin ito ng mga babae, bakit hindi magsalita? Sister Isa, Sister Rose, baka may question mag-share. Sister Tina, wala dito, no? Tina Sarmiento, baka nakatulog yun. Kasi ganitong oras na na yun, nakahagok na to eh. Natutulog na to pag malalim ng gabi. Kung wala na kayong sharing, wala nang question, so we will end na sa Bible study natin, kaya mahaba ng oras. So we'll still have to rest and sleep. Yes, sir. 1.5 hours na, sir. Kaya nga, tama na. That is enough. Next week na naman ng iba. So, okay. Let's close with a prayer.
Let us say together, in the name of the Father, and of In the the Son, Father, and the of Son, the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Living God, Father, thank you for the enlightenment of your Holy Spirit, and we really thank also for your Son Jesus Christ. He Yes, saves Lord. for us, and always. And this always remains what we are something to do by our part. So this we ask you to guide us, to strengthen us in our daily uh, carrying the cross until we persevere this in front of you, having this gift, the reward of eternal life in heaven. So Yes, thank you Lord. for the message, for the speaker, Lord, and enlighten each and every one of us. Amen. Thank you, Lord. Hail Mary, Amen. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without an end. In the name of the Father, and of the And the Son, Father, and the of the Son, Holy the Holy Spirit. Amen. Spirit. Thank you Amen. very Praise much. the Lord. Good Thank you night. very much. Glory, hallelujah. Good night. God bless. Sige, bye-bye. Till next week. Oh, welcome. Ang ipinagbawal, pagkain! Hindi specify lang na karne! Bawal pagkain! Ang doktrina ninyo! 18! Bawal kumain ng dugo! Bawal mag-asawa na hindi kapanalig! Doktrina nila! Doktrina ng demonyo na bawal mag-asawa sa Katoliko! Bawal mag-asawa sa Sabanista! Bawal mag-asawa sa Born Again! Doktrina ng demonyo! John 8:44, ang ama